Sa pagmamadali kong pumunta sa klinik, nakalimutan kong kumain ng almusal. Kung nabubuhay pa si Mommy, babatukan niya ang aking mga tainga ng mga lecture dahil sa pagpapabaya sa aking kalusugan at sa kanyang apo. Naglalakad sa ilalim ng magandang langit sa umaga, tinahak ko ang daan patungo sa isang kalapit na bakery. Ang distansya sa pagitan ng bakery at ng gusali kung saan matatagpuan ang klinik ay isang iglap lang, at kailangan ko pang maghabol ng hininga pagdating ko. Parang ang katawan ko ngayon ay madaling mapagod. Kinapa ko ang loob ng bag ko, hanggang sa matagpuan ko ang panyo ko at ginamit ko iyon para punasan ang butil ng pawis sa noo ko, bago ihulog muli sa loob ng bag ko. Sa pagtingin sa katakam-takam na pastry na nakadisplay sa transparent na salamin, humingi ako sa babaeng nakatayo sa counter ng isang slice ng cake, isang vegetable sandwich, at isang bote ng mineral water. Nakahanap ako ng komportableng pwesto sa harap ng bintana para i-enjoy ang almusal ko. Ang pagkaing in-order ko ay hindi ang tinatawag ng isang tao na isang perpektong almusal, ngunit sapat na ito upang patahimikin ang aking tiyan. Mas masarap ang sandwich na ito kaysa sa inaasahan ko, naisip ko sa aking sarili pagkatapos kumagat ng mabilis. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako kagutom. Isuka ko lahat ng kinain ko kaninang umaga, at masyado akong nag-aalala sa kalusugan ko para makakain ulit. May biglang sumipa mula sa loob ng sinapupunan ko. Mahina ang paggalaw, ngunit naramdaman ko ito. Tumalon ang puso ko, at protektadong hinaplos ng kamay ko ang lugar kung saan ko naramdaman ang sipa. Ang labis na kagalakan ay tinawag ng isang luha sa gilid ng aking mga mata. Baby ko, I mumbled to myself with the expected fond possessiveness of a mother to her child. Nag-e-enjoy ka naman sa pagkain, diba? Sabi ko kay baby na may matamis na ngiti sa labi. May panibagong sipa. Ito ay mas malakas at mas halata kaysa sa una, na parang naiintindihan ng baby ang ibig kong sabihin, at tumutugon sa akin. Muli kong hinaplos ang tiyan ko, ang isa kong kamay ay pinunasan ng luhang pumatak sa pisngi ko bago pa man makita ng kung sino man. Ayokong isipin ng mga tao na umiiyak ako ng walang magandang dahilan. Ibinalik ang atensyon ko sa pagkain, inubos ko ang vegetable sandwich na may malaking kagat. Nalipat ang atensyon ko sa slice ng cake. Hindi pa nakontento sa sandwich, sinimulan kong kainin ang cake, ninamnam ang tamis na kumakalat sa aking bibig. Wala pang 5 minuto, ang natira sa plato ay ang icing. Pagkatapos ay inubos ko ang buong bote ng mineral water ng isang beses para matapos ang aking pagkain. Dahil nasiyahan ako, sa wakas ay tumayo ako sa aking kinauupuan. Hindi agad ako umuwi. Sa halip, pumara ako ng taxi at inutusan ang driver na ihatid ako sa sementeryo. Ang pagpunta sa sementeryo ay wala sa una kong plano, ngunit nang malaman kong buntis ako, kinailangan kong bisitahin si Mommy para sabihin sa kanya ang mabuting balita. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang taxi sa harap ng gate ng sementeryo. Nagbayad ako sa driver at bumaba ng sasakyan na may dalang bouquet ng sariwang puting rosa sa isang kamay, at 2 mabangong kandila sa kabilang kamay. Binili ko sila sa daan, hindi ko bibisitahin si Mommy nang walang dala. Sumalubong sa akin ang sariwang simoy ng hangin nang makapasok ako sa gate. Hinaplos nito ang mukha ko, at nilaro ang mga nakalugay na hilo ng buhok ko. Saglit akong napapikit, ninanamnam ang nakakapreskong lamig sa balat ko. Pagmulat ng aking mga mata, lumakad ako sa berdeng bukid hanggang sa marating ko ang lugar kung saan naroon ang lapida ni Mommy. Ibinaba ko sa lupa ang paborito niyang puting rosas. Pagkatapos ay sinindihan ko ang mga kandilang dala ko, at inilagay ang isa sa puntod niya at ang isa naman sa puntod ng aking ama. Bumulong ako ng isang madamdaming panalangin sa aking mga magulang, na alam kong ngayon ay payapa na. May good news ako sa inyo, Mom at Dad. Buntis ako. Nanginginig ang mga luha sa aking paningin nang lumabas ang mga salita mula sa aking mga labi. Nalulungkot lang ako na wala na kayo dito sa piling ko. Gusto kong makita kayong dalawa na nakayakap sa kanya pagkatapos niyang ipanganak. Ngumuso ako, itinaas ko ang kamay ko at pinunasan ang luha sa pisngi ko. 4 na buwan pa lamang siya sa aking sinapupunan, ngunit masasabi kong siya ay isang nagniningas. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, naiisip na binabantayan ako ng mga espiritu ng aking mga magulang. Kahit na wala na kayong dalawa dito, ipinapangako ko na ipapaulanan ko ang aking anak ng parehong pagmamahal at pangangalaga na ibinigay ninyo sa akin. Ilang sandali, tumayo ako sa harap ng kanilang mga puntod, na sinasabi sa kanila sa maikling detalye kung paano ako naging mga nakaraang araw. Ikinwento ko pa sa kanila ang tungkol sa hiwalayan namin ni Gabriel at sa kasal niya sa sekretary niya.
Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang lahat ng dapat kong sabihin, sa wakas ay nagpaalam na ako sa kanila. Sigurado akong hindi ako tututulan ni na mommy at daddy na umalis agad para kumain ng tanghalian. Kahit na maaga pa para dito, hindi ko maalis sa isip ko ang kumakalam kong tiyan. Dahil sa pagbubuntis ko, naging matakaw ako sa pagkain. Hindi ko lang napigilan ang pagnanasa. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng sementeryo. Hindi agad ako nakahanap ng taxi, kaya imbes na maghintay sa gate, pumunta ako sa lugar kung saan kadalasang nakaparada ang mga taxi habang naghihintay ng mga customer. On my way, napadaan ako sa isang grupo ng mga estudyanteng nagbebenta ng personalized beaded bracelets sa sidewalk. Nagtataka, tinanong ko sila kung bakit nila ibinibenta ang mga bagay na iyon. Nag-alala ako dahil minor de edad pa sila. Ang pinakamatangkad sa kanila, inaakala kong pinuno nila, ipinaliwanag nila na sinusubukan nilang tulungan ang mga mahihirap nilang kaklase na makalikom ng pondo para makasali sila sa field trip. You're beautiful, ma'am. I will make you a personalized beaded bracelet for free. Alok ng isang batang babae. Nagulat ako sa papuri, namula agad ang pisngi ko. Marahil ito ang paraan niya para mahikayat akong bumili. Yung pangalan na gusto mong ilagay ko sa bracelet? She inquired, kahit hindi pa ako pumayag. Faith Viena, sumagot ako. Ito ang pangalan na napagpasyahan kong ibibigay ko sa aking hindi pa isinisilang na anak kong siya ay babae. Viena ang pangalan ng una kong anak. Idinagdag ko ang salitang faith bilang simbolo ng aking hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos, kahit na nawala ang lahat ng aking minamahal. Sana, lumaki si Faith Viena bilang isang kaibig-ibig, sweet na anak. Ibibigay ko ang buhay ko para masigurado na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Pinagmasdan ko ang babaeng magaling na hinabi ang bracelet gamit ang kanyang mga dalubhasang daliri, na parabang ilang taon na niyang ginagawa iyon. Nang matapos siya, hiniling niya ang kamay ko at itinali ang beaded bracelet sa aking wrist. Hindi man lang humingi ng bayad ang dalaga. Naantig ako sa kanyang pagsisikap, kumuha ako ng $100 sa loob ng aking bag at iniabot ito sa kanya. Hayaan itong maging mabuting gawa ko para sa araw na ito. Please use the money to help your poor classmates. I bet they are looking forward to the field trip. Ang batang babae ay nagpakawala ng isang sakal na bulala sa gulat. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng babae na magpasalamat sa akin dahil may dumating na taxi. Agad ko itong binati at pumasok sa loob. Napaluha, lumingon siya at kumaway sa akin. Kahit na walang narinig na kahit isang pasasalamat mula sa kanya, ang hitsura ng pasasalamat sa kanyang mga mata ay sapat na para sa akin. Sa wakas ay kinuha na naman ako ng pagkagutom. Dumiretso ako sa pinakamalapit na restaurant para sa mabilisang pagkain para mabusog ang cravings ko. Pagkabukas ko ng glass door, dumiretso ako sa counter at pumila sa likod ng napakahabang pila ng umorder na mga customer. Tanghalian na noon. Pinag-cruise ko ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib, sinusubukan kong protektahan ang aking sarili mula sa nagyayelong sabog ng air conditioning. Dapat dinala ko ang jacket ko, I mumbled under my breath habang nanginginig sa lamig. Kumalabog ang tiyan ko, pansamantalang na-distract ako sa sobrang lamig ng temperatura. Hindi ko nakinaya ang gutom na gutom ako. Sumipa ang sanggol sa sinapupunan ko. Kaagad, alam kong nagugutom na rin siya. Hold on baby, mommy have to order our meal. Pasensya ka na at maghintay ng konti. Sabi ko sa kanya, hinaplos ang lugar kung saan ko naramdaman ang pagsipa niya. I wasn't sure yet if the baby was a she, pero tawagin mo itong maternal instinct or something, malakas ang kutob kong magiging babae siya. Huminga ako ng malalim, tumingin ako sa pila. Hindi ito nagpakita ng mga senyales ng paglipat, at ang mga naiinip na customer ay walang pagpipilian kundi manood ng TV screen para sa libangan habang naghihintay. Napatingin ako bigla, may celebrity news pala. Ginagawa ng mga empleyado ang kanilang makakaya upang matupad ang mga order ng lahat, ngunit dahil oras na ng tanghalian, napakaraming mga customer para mabilis nilang mahawakan. Kumindat sa loob ko ang pag-asa nang makita ko ang priority lane. Nakita ko ang isang matandang mag-asawa na nagtapos sa pag-order mula sa counter na iyon upang hintayin ang kanilang mga order sa kanilang mga mesa. Bumaba ang ginhawa sa mukha ko. Agad akong naglakad patungo sa priority lane. The accommodating staff, after eyeing my palms protectively caress my stomach, simply asked for my order. Sa wakas, umupo ako sa malapit na mesa at hinintay ang order ko. Nang sa wakas ay dumating na, napaawang ang bibig ko sa nakita. Walang sandaling pagkaantala, inatake ko ang pagkain na parabang ito na ang huling pagkain ko.
Mabilis na natapos ang aking pagkain, itinaas ko ang baso ng tubig, ngunit huminto sa kalagitnaan bago ito umabot sa aking mga labi. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng nanatiling nakalock sa screen ng TV. Doon sa telebisyon, ipinalabas para mapanood ng lahat, ay ang live wedding coverage ng aking ex-husband at ng kanyang mistress. Nakatawag ito ng atensyon ng maraming mga customer, na naiinip din at natapos sa kanilang pagkain. Oh, ikakasal na si Gabriel Anderson. Hindi ba't nagpakasal na siya? Who knows? Baka nakipaghiwalay siya. Habang casual na nagkomento ang mga customer sa kanilang mga kaibigan tungkol sa kasal sa screen, sinaksak ng sakit ang puso ko. Walang nakakaalam na ang lalaki sa screen ay ang aking ex-husband na nanloko sa akin. Pinilit kong alisin ang tingin ko sa screen. Hindi ko napahirapan ang sarili ko. Tumayo ako, naghahanda na akong umalis. Do you accept this woman as your lawfully wedded wife, and live together in holy marriage? Tanong ng pari. Ayokong marinig ang sagot ng dati kong asawa. Nagmamadali akong lumabas ng restaurant sa abot ng aking makakaya. Nawala ang huling lakas ko, at napahiga ako sa bench sa labas. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa TV, ngunit naglalaro pa rin sa aking isipan ang eksena ng kasal. Kinasusuklaman ko ang aking dating asawa, ngunit hindi ibig sabihin na hindi nasaktan ang panunood sa kanya na ikinasal sa homewrecker na yun. I'm so sorry, kailangan mong marinig yun. Sabi ko sa baby ko habang hinahaplos ang tiyan ko. It's okay if your dads marry another woman. Mommy will provide all the love you need. Siniguro ko sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na ilihim ko kay Gabriel ang pag-iral ng batang ito. Hindi dapat malaman ni Gabriel na may anak kami simula nung sinamantala niya ako sa hotel. Bumangon ako mula sa bench, naglakad ako papunta sa malapit na plaza. Ang isang maikling paglalakad ay makakatulong sa pagpapatahimik ng bagyo sa loob ko. Naglakad-lakad ako sa plaza at pinanood ang mga bata na naglalaro sa playground. Naaliw ako sa tanawin, alam kong balang araw makikita ko ang aking anak na malayang naglalaro tulad ng mga batang iyon. Ang mga bata ay napaka-adorable, wala akong mga salita upang ilarawan sila. Punong-puno ng saya ang puso ko dahil sa malakas na tawa nila. Pagtingin ko sa kanila ay nakakalimutan ko ang eksena sa kasal. Out of nowhere, gumagundong ang kulog mula sa langit. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ko ang madilim na kulay abong ulap na dahan-dahang nilalamon ang maaliwalas na kalangitan. Uulan na naman. Napaisip ako sabay buntong hininga. Time to cut my outing short, the last thing I wanted was to catch another cold again. Pumara ako ng taxi para makauwi. Nang makarating ang taxi ko sa apartment ko, nakita ko kaagad ang isang lalaking nakasuot ng eleganteng itim na tuxedo na desperadong kumakalam sa gate. Natamaan ako ng gulat na parang kidlat. Makikilala ko ang aking ex-husband kahit saan. Bakit nakatayo si Gabriel sa harap ng apartment ko? Hindi ko na kailangang bumaba upang malaman na malamang na tinatawag niya ang pangalan ko, sinusubukan na makita ko siya. Miss, dito ka ba bababa? Tanong ng taxi driver. Hindi po. Napasigaw ako sa gulat. Gulat na napatingin sa akin ang driver ng taxi. Inayos ko ang aking sarili at sinabing, pakituloy ang pagmamaneho ng bahagya papataas sa pagliko. Doon ako bababa. Sige, sabi ng driver, bahagyang nalilitong ngunit sang-ayon. Pagkatapos ay binayaran ko ang driver at bumaba ng sasakyan, sinigurado kong hindi ako makatingin kay Gabriel. Nagtago ako sa likod ng isang pader para pagmasdan siya na kinakalampag pa rin ang gate. Namuo ang pagsimangot sa mukha ko. Dapat ay nasa seremonya ng kasal niya. Araw ng kasal niya ngayon. Paano niya maiiwan ang kanyang bagong wife, at magmarcha kaagad dito pagkatapos ng kanyang kasal? That jerk. Naiinis ako para sa sarili ko at para kay Angela. Monica, alam kong nandyan ka. Please talk to me. Nagsusumamo niyang sigaw. Biglang bumuhos ang ulan mula sa langit ng walang babala. Parang walang pakialam si Gabriel, pinagpatuloy niya ang paghihintay sa paglabas ko ng pinto kahit basang-basa na sa ulan ang mamahaling damit niya. You deserve that bastard, bulong ko, nakakuyom ang mga kamao ko sa kandungan ko. Pero paano ako uuwi kung nandoon pa siya? Ayaw ko ning basang-basa, at may maliit na kanlungan kung saan ako nagtatago. Then out of nowhere, isang matigas na bagay ang bumangga sa ulo ko, halos mabasag ang bungo ko. Naramdaman kong may tumunog sa aking tenga, at sinundan ito ng kirot. Bumagsak ang katawan ko sa sahig. Nasulyapan ko ang dugong tumutulo sa ulo ko at may mantsa sa mga kamay ko. Napuno ng takot ang katawan ko, at biglang gumapang ang lamig sa aking gulugod.
Gusto ko sanang humingi ng tulong pero walang salita ang bibig ko. Napabuntong hininga na lang ako mula sa sahig. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nilamon ako ng dilim. Nanlaki ang mata ko. Ito ay ang dimly lit condo unit na matatagpuan sa ikatlong palapag ng isang malaking gusali na pag-aari ng aking ex-husband kung saan ako napadpad. Tumigil na sa pagdurugo ang sugat, ngunit ang mantsa ay nag-iwan ng pangmatagalang marka sa aking puting long sleeve na kahit ni Zonrox ay hindi mabubura. Grabe ang pintig ng sugat ko sa ulo. Hindi ko pinansin ang sakit at nilabanan ko ang pagkahilo. Itinuon ko ang atensyon ko sa kwarto. Ang matinding takot ang bumalot sa aking puso nang makita ko si Angela, nakasuot pa rin ang kanyang puting virginal na wedding gown, ang kanyang mga daliring nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. Umupo siya sa kama na may kakisigan na para bang kukunan ng photographer ang kanyang prenup photos. Pero imbes na sariwang bouquet ang hawak niya, barilyo na mahigpit niyang kapit sa kanyang mga daliri. Matapos niyang malaman na gising na ang kanyang bihag, ang kanyang mga labi ay umabot sa isang sadistikong ngiti na nagdulot ng mga panginginig na gumagapang sa aking balat. May laman ang baril na hawak niya, at nakaramdam ako ng matinding takot para sa buhay ko. Angela was a devil in disguise, hindi siya magdadalawang isip na tumalsik ang utak ko sa walang bahid na puting sahig, gamit ang baril. Kung magagawa kong tumalon sa bintana, magiging isang himala kung makakaligtas ako sa nakamamatay na pagkahulog. Madilim sa labas. Walang posibilidad na may makakita sa akin kaagad pagkatapos tumalon sa ikatlong palapag ng isang gusali. Kung lumangoy ako sa ibabaw, mauubusan ako ng hangin bago ako makarating sa destinasyon ko. Mamamatay ako sa pagkalunod. Gising ka na pala, bumangon si Angela sa kama, at wala na akong oras para mag-isip ng ibang paraan para makatakas. Nakatutok ngayon ang mga mata ko sa mga galaw niya. Pinaglaruan niya ang baril gamit ang kanyang mga daliri na hinayaan itong tumalbog pabalik-balik sa kanyang mga palad, hindi natatakot na baka hindi niya sinasadyang mapaputok ang baril. Namula ang mata ko sa galit. Kung nakakamatay ang tingin, dapat patay na siya sa oras na binaril ko siya ng mga punyal. Si Angela ang walang pusong salarin na hinampas ako ng malakas sa ulo gamit ang baseball bat. Hindi siya kontento na kunin ang dating asawa kong mag-isa. Halatang gusto niya ring kunin ang buhay ko. Siguro nagtataka ka kung bakit ka nandito, diba? At sa ngayon alam mo na siguro kung bakit, Monica. Ngumiti na naman siya. Nais kong tanggalin ang ngiti sa kanyang mukha gamit ang aking mga kuko. Sana mabulok ka sa impyerno pagkatapos mo akong idispatcha. Hinding-hindi mo maitatago ang katotohanan. Ikaw, maaari mong baguhin ang iyong katawan pero hindi mo mababago ang bulok mong ugali. Dumura ako at pinagmasdan ang mukha niya na napalitan ng pangit na maskara ng galit. Dumugo ang labi ko sa suntok matapos tumama ang baril sa labi ko. I swear, hindi ko ginustong pumatay ng tao, sa paraang gusto kong patayin siya ngayon. Don't you dare insult me. Napahiyaw siya, pinaghahampas ang mga braso sa galit. You must learn how to respect me. You don't deserve an ounce of my respect. Sigaw ko na may kabangisan, nagngangalit ang mga ngipin ko sa galit. Ang respeto ay nakukuha, hindi ibinibigay. Ang isang homewrecker na tulad mo na walang respeto sa sarili ay walang karapatan sa isa. 2 beses akong tinamaan, pero hindi ko na nararamdaman ang sakit. Ang bumubulusok na galit na gustong lumabas sa loob ko ay anesthesia, na nagpamanhid sa akin sa sakit. Gusto kong tumakas mula sa mga lubid, at iuntog ang mukha ni Angela sa dingding. Kung makakatakas lang ako, sasalakayin ko siya na parang mabangis na hayop para lang makaganti. Itigil mo ang iyong mabahong bibig o kung hindi, hihilahin ko ang gatilyo, ikaw na basura, at itatapon ang iyong katawan sa dump site kung saan ka nararapat. Ang aking malakas na pagnanasa na manatiling mabuhay ay sapat na upang patahimikin ako. May dala akong bata, pag namatay ako, mamamatay din siya. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi kailanman. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya na punong-puno ng sama ng loob at puot, kung saan ngumiti lang siya. Bago kita patayin, gusto muna kitang pahirapan. Napuno ng hysterical na tawanan ang silid. Nagdududa ako. Ang katinuan ni Angela sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, at nakakunot na mga kilay. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Vienna. Hindi mo masisisi ang sinuman, Monica. Isa kang walang muwang na little girl na biglang nag-conclude. Sinamaan ako ni Angela ng isang masamang ngiti, ang isa na kinaiinisan kong makita sa kanyang mga labi. Ang kanyang walang pakundangan na pagtatangka na kaladkarin ang pangalan ng aking patay na daughter ay nagsunog sa akin ng galit.
Hindi pinansin ang galit na titig na binaril ko sa kanya, tinanggal niya ang dugo ang guwantes mula sa kanyang mga daliri at itinapon ito sa sahig. I was so damn sure na sa akin ang dugo. Kahit paano ko patahimikin ang sarili ko sa lohikal na pangangatwiran ko, hindi mawawala ang bumubulusok na galit sa loob ko. Galit na galit ako na kaya ko siyang patayin, kung hindi nakagapos ang mga daliri ko. How dare this woman who was nothing but a plastic silicone, cheap enough to become a married man's lover blame me for killing my daughter? Wala kang narinig sa akin nung ninakaw mo si Gabriel. Kinuyong ko ng mahigpit ang aking kamao, hanggang sa namutla ang aking mga buko sa lakas at nagpatuloy. But to drag Vienna here, and blame me for her death. I will never forgive you for that. Idinagdag ko, ang mga salita ay binibigkas sa isang nakakagulat na kalmado na paraan, sa kabila ng pagnanasa na mapunta ang isang malakas na sipa sa kanyang kwitan. Oh, natatakot ako, Monica. Iniangat niya ang kanyang mga mata. Bigla kong hiniling na hindi na ito bumalik sa normal. Kung hindi ka tumakas noong gabing iyon, buhay pa sana ang anak mo. Alam mo kung bakit, si Vince, ang stepbrother ni Gabriel na nakita mong kasama ko sa kama noong gabing iyon. Walang pinagbago ang pag-amin ni Angela. Galit pa rin ako kay Gabriel. Walang kahit anong paliwanag ang makapagpapatunaw sa pusong nanigas at namamanhid sa sakit. Ngunit ang galit na naramdaman ko sa kanya ay lumaki ng 10 ulit, ngayon ay kasing laki na ng isang halimaw. Mula sa likuran ko, unti-unting lumuluwag ang mga buhol ng aking mga daliring nabugbog. Nangangati akong ihagis ang mga pinahirapang daliri na iyon sa kanyang magandang leeg, hanggang sa mawalan siya ng hininga, at hanggang sa siya ay naging patay na manikin. Kita mo naman bago ko nakilala si Gabriel, lover ako ng nakababatang kapatid niya. Alam mo kung gaano niya kaayaw si Gabriel sa halos lahat ng bagay. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya hanggang sa pumayag akong maging kagamitan para sirain ang marriage mo kay Gabriel kung saan nagtagumpay ako. Siya'y ngumiti, ang malumanay, matagumpay ng ngiting iyon na niloko ang lahat sa katamisan nito. Dapat karma niya iyon. Nagkunwari akong interesado habang nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Sa likod ko, ang mga daliri ko ay gumagawa ng mga kababalaghan para makalas ang pagkakatali ng lubid, na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa namamanhid kong mga daliri. Since you opened your love interest, I guess ang lalaking kasama mo sa loob ng Golden Bond Store ay hindi si Gabriel. It was Vince Wright, I said pertaining to my ex-husband's younger brother. Nabigla, tumigil ang kanyang kalokohan. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito. I guess that's a yes, sabi ko sa halip nang hindi siya makasagot. Ngayon na nagawa kong pagsamasamahin ang impormasyon, ito ay may katuturan. Noong araw na namatay si Mommy, naunang dumating si Gabriel sa ospital, imposibleng lumipad ito mula sa tindahan ng alahas hanggang sa ospital. Ang totoo, si Vince ang nakita ko kasama si Angela noong araw na iyon. When surprise subsided, she smiled, flashing me her pearly white teeth. Yes, it was Vince. We bought our wedding ring together. Kinumpirma niya. Napawi ang ngiti niya, umasim ang mukha. Pero gusto ka pa rin ng bastard na yun. I received a murderous glare from my captor. Dahan-dahan, she made her way towards me. Ang laylayan ng kanyang nakamamanghang beaded gown ay nakasunod sa kanyang likuran habang maganda ang kanyang paglalakad, maliban na lamang na si Angela ay hindi isang reyna kundi isang mamamatay tao. Maaari mong isama sina Vince at Gabriel na mag-isa, at wala akong pakialam. Ang pangungusap ay nagpadala ng isa pang suntok na lumipad sa aking mga pisngi. Ang masakit na sampal ay nag-iwan ng pulang baka sa aking maputlang balat. Sabi ko tumahimik ka. Sa wakas, nakatakas ang mga daliri ko sa tali. Sinugod ko siya, ang pag-atake ay nagpalipad ng baril sa hindi niya maabot. Bumagsak siya sa sahig at sinamantala ko ang pagkakataong sampulin ng paulit-ulit ang mukha niya, hanggang sa hindi ko na maramdaman ang mga palad ko. Buntis si Angela, buntis din ako, and that makes us even. Hindi ko na malaya na hawak na niya ang baseball bat, nang dumapo ang suntok sa balikat ko, nahulog ako sa kanya. Gumulong-gulong ako sa sahig, nanginginig sa sakit. Mabilis na kinuha ni Angela ang baril at itinutok sa direksyon ko. I guess oras na para mamatay ka. Magiging problema kung tatakas ka. I pulled myself together, sa kabila ng sobrang sakit, bumagsak ako sa sahig para habulin ang aking paghinga. Gumapang ako palayo kay Angela, sinusubukan kong maging malayo sa kanya hanggat maaari. Biglang nasa likod ko na ang salamin na bintana, wala na akong puwang para makatakas. Ilang metro ang layo sa akin, tumayo si Angela, naglalaro sa kanyang mga mata ang nakamamatay na kislap.
Sobrang sigurado ako, seryoso siya sa pagpatay sa akin ngayong gabi. Napakalamig niya, parang mata ng manika na walang emosyon. Buksan mo ang surprise ko para sa'yo. Utos niya na obligado ako sa takot na hatakin niya ang gatilyo. Pinunit ko ang envelope, sinalubong ako ng pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. They were Polaroid pictures. Isang babae ang nasa kama, nakahubad, nakaakbay sa isang lalaki. Ang babae ay ako. Memories, memories. Bumalik sa akin ang pagbaha. Hindi naging panaginip ang lahat. Ito ay totoo. Naloko ako, na-set up, at nalinlang. Alam ko kung bakit ganoon na lang ang galit ni Gabriel sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko, nagsisimula na itong manikip, sinasaksak na sakit na ngayon ang umaatake dito. Libu-libong karayom ang tila tumutusok sa puso ko. Napapikit ang mga mata ko, ang mga alaala na akala ko ay panaginip lamang, totoo pala. Habang dahan-dahang inaabsorb ng aking mga mata ang nakalarawan, ngayon ay nakakalat sa aking kandungan, nagsimula akong magkaroon ng malinaw na paggunita sa lahat. Birthday noon ni Vince, hindi pa niya naipapakita ang tunay niyang kulay. I was too damn naive para maniwala sa kabaitang ipinakita niya. Isang inumin, lumapit sa akin ang nakababatang kapatid ni Gabriel, nanlilisik ang mga mata na may kasiyahan, habang tumabi sa akin sa sofa. Ngumiti si Vince, pero hindi kumikibo ang mga mata niya. Right at the moment, alam kong may mali. Nasaan si Gabriel? Hindi ko siya mahanap. Sinabihan niya akong maghintay sa sala, ngunit hindi siya nakabalik ng mas maaga. Inilibot ng mga mata ko ang pinto. Gabi na, tapos na ang party at nagsilabasan na ang mga bisita sa gate, pero hindi pa bumabalik si Gabriel. Water, alok ni Vince. Yes please. Pumayag din ako sa wakas. May dumaan na waiter, may ibinulong siya sa tenga niya. Kinakabahan akong kumalma sa upuan ko na hindi pinansin ang pagrampa ng puso ko. Maya-maya ay bumalik na ang waiter, inabot sa akin ni Vince ang baso. Nag-aatubili akong kumuha ng tubig at humigop. Tapos nahihilo ako, too damn dizzy. Pagtayo ko unsteady yung posture ko, lumanding yung likod ko sa sofa. Here, let me help you. Binuhat ako ni Vince, wala na akong lakas, kulang ako sa lakas para itulak siya palayo. Pinahintulutan ko ang aking sarili na madala. Ano bang nangyayari sa akin? I felt so hot all over, natupok ako ng imaginary fire. Ang karnal, erotic na mga imahe ay tumatakbo sa aking isipan. Tapos, hubot-hubad ako sa kama, and so Vince, humiga ako sa ibabaw niya, astride his thighs. Holy shit Monica, Vince, I will kill you for this. I will kill you I swear. Galit na sigaw ni Gabriel sa pinto na biglang bumukas. Pilit akong inihagis sa kama, nakasubsob ang mukha ko sa unan. Nakarinig ako ng mga sipa, tapos mga suntok. May humihingi ng tulong pero unti-unti nang nawawala ang mga boses. Kumikit ang mga mata ko, at nakatulog ako. Nagising ako kinabukasan na hindi ko na maalala ang lahat. I forgot I was drugged, and so the incident last night as well. Fast forward. Congratulations Mrs. Anderson, you're pregnant. It's a baby girl. Ibinigay sa akin ng doktor ang resulta na malinaw na naging positibo. Natigil ang pag-iisip ko sa kalagitnaan ng dumapo ang aking tingin sa mga kalat ng mga larawan sa aking kandungan nang may makita akong isang envelope. Test ng DNA. Nakasaad dito, nakabukas na ang envelope, nanginginig ang mga daliri ko habang nagmamadaling hinatak ang laman, at binuksan iyon para mabasa ko. Based on the DNA analysis, Mr. Gabriel Anderson is not the father of. Napatigil ako sa pagbabasa, laking gulat ko nang makita ang pekeng resulta. Hindi ka panipaniwala, ang resulta ay napuno ako ng pangamba at galit. Pinunit ko ang papel sa pinakamaliit na piraso. Kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Paano ka makakagawa ng ganyang kasinungalingan? That's considered tampering, you lying son of a bitch. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Walang nangyari sa amin ni Vince ng gabing iyon, dumating si Gabriel sa tamang oras para iligtas ako. Itinapon ko sa tabi ang natitirang mga larawan. It was nothing but Photoshop Polaroids showing I was having illicit affairs with different men. Siyempre, lahat sila ay gawa-gawang katotohanan. I swear sisirain ko ang buhay mo Monica. Parang sirang record ang banta ni Vince sa loob ng ulo ko. Hindi ko na kaya, tinakpan ng mga daliri ko ang tenga ko. Bumagsak ang mga luha sa aking pisngi. It's time Monica, bago ka mamatay. Walang magawa, napanood ko. Itinaas ni Angela ang baril sa direksyon ko.
Ipinikit ko ang aking mga mata, pinulupot ang aking mga braso ng maingat sa aking sinapupunan. Masyadong fast forward ang mga pangyayari ngayon. Nawala sa isip ko ang lahat. Sa gitna ng malakas na pagkabasag ng salamin, naramdaman ko ang matinding sakit sa paligid ng dibdib ko, may dugo. Napakaraming dugo. Pagkatapos ay nahuhulog na ako sa ikalimang palapag ng gusali. Ang pakiramdam ay tulad ng pagbagsak sa Ferris wheel, maliban kung ito ay 10 beses na mas masahol at nakakatakot. Pumikit ako bilang pagbibitiw. Hinahayaan ko na ngayon ang tadhana kung karapat-dapat ba akong mabuhay o hindi. Bilis! Tumawag ng ambulansya. Isang boses ang sumisigaw. Ito ay kalmado ngunit ang panik ay naririnig. Emergency! Sabihin sa mga paramedic na maghintay sa wharf. Nagising ako sa aking mahimbing na pagkakatulog sa mga nakakakilabot na hiyawan. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakahiga doon, sa ibabaw ng soft at fluffy na bagay. Pinilit kong imulat ang mata ko, pero mabigat at wala na akong lakas para kumuha ng. Tingnan mo ang paligid ko. Umabot sa tenga ko ang nagmamadaling yabag. May gumagalaw sa tabi ko. Base sa liit at lambing ng mga palad niya sa pulso ko, sigurado akong babae siya. Ramdam ko ang init ng kanyang mga daliri na gumagalaw sa malamig at maputlang balat ko. Ito ay isang nakaaaliw na kumpirmasyon na ako ay buhay pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang wala ng pulso. Nang sa wakas ay matagpuan niya ang munting kisap mata ng buhay, tumili siya sa kaginhawahan. Nagmamadaling footsteps ang sumunod. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya na ilipat ang isang bahagi ng katawan, ngunit imposibleng mahirap kapag ako ay baliw sa lahat. Umindayog ang paligid ko, nakatulog ulit ako. Unti-unti akong nahuhulog pabalik sa madilim na bangin. No, dapat manatiling gising ako. Hindi ko kayang matulog. Baka hindi na ako magising. Lumaban ako ng gusto, ngunit sa kabila ng pagtatangka kong manatiling gising, nabigo ako. Habang dahan-dahan akong inaanod sa dreamland, narinig ko ang huni ng mga sirena sa di kalayuan. Naging malinaw ang tunog ng alon nang malapit na kami sa hindi malamang destinasyon. Ang huling alam ko, maingat akong inihiga sa stretcher. Tapos nagkaroon ng katahimikan. Ang maliwanag na sikat ng araw na tumatago sa Venetian blinds at humahaplos sa aking cheekbones na may init ay nagpadilat sa aking mga mata. Ang biglaang pagkakalantad sa liwanag ay sumakit sa aking mga mata. Sinarado ko ulit sila. Ngayong nakapikit na ang aking mga mata, mas naging alerto ang aking sentido. Kitang-kita ko ang tunog ng alon sa di kalayuan. Halos maamoy ko na ang bango ng dalampasigan, halos safe haven ang lugar na ito. I fluttered my eyes open, this time naka-adjust na ang mga mata ko sa liwanag na nagpapalinaw sa paningin ko. Hello, gising ka na pala. Isang payat na babae sa paligid ng mid-40s ang pumasok sa silid. Ang itim na buhok ay natangay sa likod ng nakapusod. Nakasuot siya ng puting blouse sa itaas at khaki pants sa ibaba. Dumapo ang tingin ko sa basket na puno ng mga prutas, habang inilalagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa kanan ko. Nagugutom ka ba? Tanong niya habang lumingon sa akin. Umiling ako bilang tugon. Hindi ako nakaramdam ng gutom. Sumasakit lang ang buong katawan ko. Ngumiti ako bilang ganti, sinasalamin ang sigla sa labi niya. Anong pangalan mo, honey? Honey, narinig ko na ba ang salitang iyon? Biglang sumikip ang dibdib ko. Isang pakiramdam ng hindi ka nais-nais na nostalgia ang bumalot sa loob ko. Unexplained melancholy assaulted my heart. Bumangon ako sa kama, pero bigla akong nakaramdam ng sakit kaya napaatras ako. Napawi ang ngiti ko. Sino ako? Tiningnan ko siya ng malapad at blankong mga mata. Hindi ko alam ang pangalan ko, sagot ko. Nalilito. Nang subukan kong banggitin ang pangalan ko ay nagsimulang sumakit ang ulo ko. Habang naaalala ko ang mga bagay tungkol sa akin ay mas tumitindi ang sakit. Ipinatong ng babae ang isang nakakaaliw na kamay sa aking mga balikat. It's okay. The doctor had warned us that you will not be recall things after the accident na muntik nang kumitil sa buhay mo. Ngumiti ulit siya, at hinaplos ang buhok na nakatikip sa mukha ko habang nagpatuloy. Ang mahalaga, pareho kayong ligtas ni baby. Nalipat ang tingin ko sa bukol sa tiyan ko, natatakpan ito ng sobrang laki ng hospital gown. Biglang bumalot sa loob ko ang pagiging protective. Hinaplos ko ang aking tummy. Ang pag-iisip na ako ay ligtas at ang sanggol ay maayos na nagpakalma sa akin. Nakahinga ako ng maluwag, at ngumiti sa babae. Magpahinga ka muna. Sinuklay niya ang buhok ko gamit ang mga daliri niya.
Pupunta ako at magbabayad ng mga bayarin sa ospital para ma-discharge ka na bukas. Tumango ako at lumingon sa Venetian blinds, marahang isinara ang pinto sa likod ko. Napabuntong hininga ko, na sana ay naalala kong paalalahanan ang babae na pagbuksan ako ng bintana para masilip ko ang maaliwalas na asol na langit. Ang lugar na ito ay langit. Masayang bulong ko, nabighani sa napakagandang tanawin ng walang hangganang karagatan. Kumikislap na parang pilak na kristal laban sa sikat ng araw sa umaga. Nililipad ng malakas na hangin ang buhok ko, habang nakatabing ito sa likod ko na parang kumikinang nakapa. Hinugasan ng sumasayaw na alon ang buhangin sa pampang, at napahagikik ako sa sarap habang kinikiliti nila ang aking mga paa. Ito ang paraiso na nakilala ko pagkatapos kong mawala ng alaala. Hindi ko maisip na nakatira sa ibang lugar. Ito ang mapayapang kanlungan na gugustuhin ng sinumang manirahan, at ako ay sapat na mapalad na mahanap ang aking daan dito. Sa palagay ko lumiko ako sa maling paraan, at muntik na akong mapatay ngunit itinuro sa akin ng tadhana na ito ang tamang direksyon. Nawala ang aking mga alaala, ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa proseso. Ito ang simpleng buhay na naisip ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagdala niya sa akin sa munting paraiso na ito. Ang manirahan sa isang lugar kung saan sumisikat ang araw tuwing umaga ay isang tanawin na nagdulot sa akin ng labis na kaligayahan, na kahit na ang mga salita ay hindi mailarawan. Isn't it beautiful? Isang boses sa likuran ko ang nagsalita, na nagtanggal ng tingin sa pagsikat ng araw. Si Elisa, ang nag-iisang anak na babae ng mag-asawa ang kumuha sa akin, at ginawa akong bahagi ng kanilang pamilya. Halos magkasing edad lang kami. Nagtatrabaho siya bilang isang part-time na tutor sa lungsod. She graduated this year but she could not proceed to college since private college ang pinakamalapit, at hindi nila kayang bayaran ang tuition. Nag-apply din siya ng scholarship, ngunit nabigo dahil kulang sila sa koneksyon. Sumilay ang matamis ng ngiti sa aking mga labi, nang sumalubong sa akin ang isang pares ng malambot at maliwanag na mga mata. Isang hagikik ang kumawala sa kanyang mapupulang rosas na labi nang makita ang aking mga paa na nakabalot sa buhangin. Beautiful. Understatement yun. Sagot ko, binigyan siya ng mabilis na tingin bago ibinalik ang atensyon ko sa view. It's heavenly. Napaungol ako sa pagkamangha, at hindi na makasang-ayon si Elisa. Hindi ko alam kung gaano katagal naming pinagmamasdan ang makapigil hiningang pagsikat ng araw, masyado akong engrossed para hindi ko man lang mapansin, nakalimutan ko pa nga ang paa ko. Kung hindi dahil sa malambot na paghatak sa manggas ng damit na ipinahiram sa akin ni Elisa ay hindi ko man lang maaalis ang aking tingin sa langit. Gutom na siguro si Baby Faith. Sinimulan niya, sumulyap sa aking bilog, nakausli na tiyan sa lambot na nagpatunaw sa aking puso. Mag-breakfast na tayo, naghanda na si Mama. Automatikong lumipad ang mga daliri ko sa tiyan ko, kumikinang ang mga mata ko sa pagmamalaki. 2 buwan pa at manganganak na ako kay Faith. Iyon ay isang regalo na malapit ko nang matatanggap. Kinuha ko ang mga daliri ni Elisa, ikinapit ito sa sarili ko, at magkahawak kamay kaming naglakad habang binabagtas ng aming mga paa ang buhangin. Ilang saglit pa pagkatapos ng almusal, tumunog ang doorbell. Tumigil si Elisa sa pagniniting ng medyas na ginagawa niya para kay Faith. Tinapunan ko siya ng patagilid na tingin nang tumayo siya, at nagmamadaling buksan ang pinto. Masigasig pa rin akong nagtatahi ng punit na damit para kay Faith nang bumalik siya na may hawak na envelope sa kanyang nanginginig na mga daliri. Napasandal si Elisa sa mahabang upo ang kahoy sa tabi ko. Ang masungit niyang mudang unang sumalubong sa paningin ko nang tumingala ako. Alam ko na agad na may mali. Ang kanyang ina ay umalis para sa trabaho ilang oras ang nakalipas pagkatapos ng almusal, at gayon din ang kanyang ama. Namuo ang pag-aalala sa loob ko, huminto ako sa pananahi, inilagay ang damit na inaayos ko ang punit at ibinigay ang buong atensyon ko sa kanya. Alam kong sa sandaling ang kanyang mga mata na lumuluha ay sumalubong sa aking sarili, ito ay isang malaking problema. Kararating lang ng notice. We should leave this house ASAP. Maluhaluhang bumubulong siya, diretsyong nakatingin sa dingding. Nagulat ako sa balita, muntik na akong mahulog sa sahig. Leave. Bakit? Nanginginig ang boses ko. Not that she announced the news, nahihirapan akong kumalma. Hindi ko maisip na umalis sa lugar na ito. Ito ay, sobrang sakit lang. Ang mga bahay na nakatira sa lugar na ito ay gigibain sa susunod na linggo. Gusto ng may-ari na bawiin ang kanyang lupa. Hindi ba natin sila makukumbansi na maghintay pa ng ilang linggo? Wala tayong mapupuntahan. Bulalas ko na puno ng pagkagalit. Napailing si Elisa na nagpalubog sa aking diwa.
Inabot niya sa akin ang nakatuping papel. Pinunit ko ang envelope. Hindi na ako nabigla pagkatapos basahin ang ultimatum. Nasuntok ako sa mukha. Wala pang isang linggo ang alis namin, bago nila i-demolish ang buong lugar. Para akong kandila na nawala ang liwanag ng tuluyang natunaw. Bumagsak ang aking mga kamay sa aking tagiliran, at ang papel. Ang mga bahay na itinayo sa property na ito ay i-demolish. Dahilan, negosyo. Ang lupang ito ay gagawing isang luxurious hotel na hinding-hindi natin kayang bayaran. Mapait na dagdag ni Elisa, nag-iwan ng kirot sa kanyang puso ang naisip, kitang-kita sa kanyang ekspresyong mukha habang nakatingin ako sa kanya. Baka makakausap natin ang may-ari sa huling pagkakataon. Hindi sumagot si Elisa, umiling lang. Hindi na ako nakipagtalo pa at niyakap ko siya sa aking mga bisig habang siya ay umiiyak. Pumikit ako ng mariin, hindi ako papayag na mangyari ito nang walang ginagawa. Sabi ko sa sarili ko, habang humihigpit ang hawak ko sa kanya. May dapat akong gawin, hindi ko lang kayang panuurin ang mga taong tumulong sa akin na mag-suffer. Belle, sabi ni Elisa, itinuro sa akin ang pangalang kinuha niya sa diksyonaryo. Ito ay isang French na pambabae na ibinigay na pangalan na nangangahulugang maganda o napakakaakit-akit na babae. Sinabi niya pagkatapos bigyan ako ng pangalang iyon, at inilibot ko lang ang aking mga mata sa langit para sa kakaibang pagtatangka na kumbinsihin ako na biniyayaan ako ng mga djinn para mamatay. Pero unlike before nung first time niya akong tinawag na Belle, hindi na siya kinikilig ngayon. Sa halip, kumunot ang noo niya sa takot, habang ipinapaliwanag niya sa akin kung sino ang mga Gonzales. Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya dito sa Cordova, halos kasing kapangyarihan at maimpluwensyang tulad ng royal family. That makes them too dangerous. Nagbabala siya, nanginginig ang kanyang boses sa pagbanggit ng mga Gonzales. Sa isang maikling sandali, habang ang panandali ang alaala ng babala ay nawala sa tunog ng bus na humihinto, naramdaman ko ang biglaang pagnanais na tumalikod. Nagdagsaan ang mga pasahero sa nakabukas na pinto ng bus, ilang sandali pa ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumayo at sumunod. Nang makalabas na ako ng pampublikong sasakyan, sumalubong sa akin ang kaguluhan ng lungsod. Nagsisiksikan sa highway ang mga sasakyan kapwa private at pampubliko. Ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay dumaan sa akin, habang ako ay nakatayo roon na nanunood na may nakakagulat na kasiyahan sa abalang kapaligiran sa ilalim ng mainit na nagliliyab na araw na naging maliwanag sa aking mga pisngi na kulay rosas. Ibang-iba ang lungsod sa buhay sa tabing dagat. Ito ay mas aktibo at puno ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kaakit-akit na mayalok ng lungsod, ang aking puso ay nabibilang pa rin sa karagatan. Paano kita matutulungan, miss? Isang mabait na lalaki sa edad na 30s ang tumawag, na kinuha ang buong atensyon ko. Nagpasalamat ako sa distraction. Binigyan ako nito ng pagkakataong tanungin ang daan patungo sa aking destinasyon. Magandang hapon sir, masayang bati ko. Maaari mo bang sabihin sa akin ang daan patungo sa Gonzales Mansion? Tinitigan ko siya ng malapad at umaasa na mga mata. Para sa isang buntis na tulad mo, ito ay isang nakakapagod na paglalakbay. Kita mo, isang oras na paglalakbay mula dito upang makarating sa kanilang mansyon. Bumagsak ang mga balikat ko. Hindi ko alam na napakalayo pala nito. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin si Elisa dahil matutuklasan niya kung ano ang balak ko. Sinabi ko na lang sa kanya na bibili ako ng grocery, at pupunta ako sa park para mamasyal. Tapos na ang laro, nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko. Nagpasalamat sa lalaki at dahan-dahang lumayo. Ang pinakamagandang bagay na gagawin ay umuwi. Miss, huminto ako sa paglalakad, yung lalaki na naman. Tinaasan ko siya ng malungkot na mata. Gusto mo bang sumakay? Ihahatid na kita doon, malapit lang ako sa mansion nila. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Bumangon ang nalulunod kong diwa. Bumalik lahat ng pag-asa na nawala sa akin. Kaya kong gawin ito. Nag-cheer ako sa sarili ko, at sumunod sa kanya. Ang patriarka ng mga Gonzales ay isang matigas na tao sa kanyang mid-40s. Nagsimula ang lalaki ng mapayapang naglalakbay ang lumang truck sa highway. Nalaman ko na isa siyang magsasaka, masayang nag-asawa, at may dalawang magagandang anak na babae. Nandoon siya sa lungsod para bumili ng mga kagamitan sa pagsasaka nang makita niya ako, nakatayo doon sa kalye, na parabang hindi ako bagay doon. Oh pero bakit? Hindi ka pani-paniwalang ganoon siya kalupit nang magkaanak siya ng 8 magkakaibang babae sa murang edad na 20. Bulalas ko, hindi napigilan ang aking pagkagulat habang sinabi niya sa akin ang buong kasaysayan ng Gonzales. Kita mo, si Adele ang first love niya. Ikakasal na sila nang tumakas siya sa ibang lalaki habang dinadala niya ang kanyang daughter.
Ang pagiging jilted ay napakasakit na nagdulot ng peklat sa kaibuturan ng kanyang puso. Dinala niya ang sakit hanggang sa ngayon. Inaasam-asam niyang maibalik ang nawalang anak niya. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito kumikislap sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng impresyon na pinilit ito at nakikiramay siya sa patriarch ng Gonzales. Hindi ko maisip na tumakas ang wife ko kasama ng ibang lalaki, at dinadala ang anak ko para palakihin ng ibang lalaki. Napakasakit. Mamamatay ako sa kalungkutan kapag nangyari yun. Dagdag pa niya at sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit napakaunawa niya. Nasa kanya ang nawala sa isa pang lalaki at ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Sigurado ka bang hindi ka kamag-anak ng Gonzales? Biglang nag-aakusa ang trono niya at muntik na akong mahulog sa kinauupuan ko. Pangatlong beses na itong nagtanong ang lalaki, at tulad ng una at ikalawang pagtatangka, sumagot ako ng hindi. Nanlilisik ang mga mata ko, sa hindi makapaniwala at saya, habang nakatingin sa kanya. Kamukha ko ba talaga yung taong tinutukoy niya? Marahil ay mayroon tayong ilang pagkakatulad, ngunit ang pagkakaroon ng parehong mga features ng mukha ay masyadong imposible. Kahit na ang mga taong may kaugnayan sa dugo ay hindi pareho ang hitsura. How much more kung hindi naman sila magkarelasyon? Kung totoo ang sinasabi niya, na mahirap paniwalaan, kung gayon isa sa 1,000,000 pangyayari yun. Ngayon ay naiintriga ako nang makita ang taong kausap niya. Napakunot ang kilay ng lalaki sa pagkataranta. Hindi siya natuwa, gaya ko. Sineseryoso niya ang bagay na ito. Naghanap ako ng bakas ng katatawanan sa mukha niya pero wala. Ipinaliwanag ng lalaki na ang Gonzales ang pinakamayamang angkan sa bansang Cordova. Nagmamay-ari sila ng chain ng mga hotel dito at sa buong bansa. Nagmamay-ari din sila ng mga resort, mall, at chain of restaurants. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Hindi umaalis sa mukha ko ang pagdududa niyang titig. Oo naman, wala akong mapapala sa pagsisinungaling. Sabi ko sa kanya habang patuloy siyang nakatingin sa akin na parang sinusuri ang features ko. Epic ang itsura ng pagkataranta na nakaplaster sa kanyang mukha. Kung hindi lang ganito kaseryoso ang sitwasyon, I swear gumulong-gulong na ako sa kakatawa ngayon. Seryoso, hindi ko mapigilan ang saya sa loob. Kumikislap ang mga mata ko habang pinipigilan ang malutong na tawa mula sa aking bibig. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko para pakalmahin ang sarili ko bago ako sumagot. I swear, nagsasabi ako ng totoo. Sa pagkakataong ito ay itinaas ko ang aking mga daliri bilang panunumpa. Parang pumayag siya pero hindi naman buo. Maaaring hindi niya ito sabihin, ngunit halos mahahalata sa hangin ang kanyang pagdududa. Sa kabila ng aking pagsisikap, hindi siya kumbinsido na nagsasabi ako ng totoo. 15 taong gulang ako nang makita ko si Clarissa Gonzales, iyon ang una at huli, siya ay nasa kalagitnaan ng 40 noong panahong iyon. Nagkibit balikat siya habang nagpatuloy. Siya ay isang makapigil hiningang kagandahan na may mga malaanghel na katangian. Siya ay minsang naging pride ng bansang ito sa mga beauty pageant noong mas bata pa siya. Sumibol ang pagmamahal sa gilid ng kanyang mga mata nang maalala ang alaala. Sa kabila ng hindi ko alam kung bakit niya iyon ipinapaliwanag sa akin, ngumiti ako at patuloy na nakikinig sa kanyang mga nakakatawang kwento. Naiintriga ka siguro kung bakit ko sinasabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Binigyan niya ako ng mabilis na tingin bago itinuon ang atensyon niya sa diretsyong atensyon. The reason is you look so much like her. Akala ko siya ang lola mo. No, hindi kami magkamag-anak, sagot ko na nakatingin na ngayon sa harapan, na pinapanood ang isang asul na kotse na nag-overtake sa truck. Hindi pa kami nagkikita kahit isang beses, dagdag ko. Kung sinuswerte ako, malapit ko na siyang makilala. Tahimik kong naisip sa sarili ko. Naputol ang pag-uusap nang makita ang dambuhalang, Regal Mansion ng Gonzales. Kinuha ko ang isang malalim at panay ang paghinga nang biglang tumibok ang puso ko na parang baliw. Naalala ng utak ko kung bakit ako napunta dito. Habang nakabuka ang bibig ko, buong paghanga kong pinagmamasdan ng marangyang mansyon. Ang mga Gonzales ay talagang hindi ordinaryong tao, kabilang sila sa mga elites, ang napakayaman, na kayang gawin ang lahat ng gusto nila, at kasama na rito ang walang awang pagkuha ng mga lupain at pagpapabaya sa mga mahihirap na residente na mag-isa. Ang huling pag-iisip ay nawala ang paghangang naramdaman ko sa marangyang harapan ng bahay. Nalilikot ako sa aking upuan, ang aking mga daliri sa kawalan ng pag-iisip ay nagsimulang paamuin ang aking buhok, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsuklay nito gamit ang aking mga daliri habang papalapit ang truck sa mansion. Walang babalikan, sabi ko sa sarili ko. Hindi pinapansin ang kaduwagan na kumagat sa aking reserba. Ginagawa ko ito para tulungan ang pamilyang nag-aalaga sa akin, at itinuring akong sarili nila pagkatapos kung mawala ang aking alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng mga bakal na pintuan. Lalong tumindi ang pag-usbong ng mga paru-paro sa loob ng tiyan ko.
Thank you for the ride, sir. Sana, magkita pa tayo. Iyon lang kung makakalabas ako ng buhay. Idinagdag ko sa loob at pinalayas ang pag-iisip ng mabilis na dumating ito. Very much welcome. Please take care. Sabi niya at bumaba ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Mabait naman ang lalaki para tulungan ako sa gate kung saan nakabantay ang isang guard. Ang matatalas at mapangahas na mata ng gwardya ay nagpapaalala sa akin kay Cerberus, ang asong may 3 ulo na nagbabantay sa mga tarangkahan patungo sa underworld. Good luck, sabi nung lalaki at binigyan ko siya ng thankful smile bago siya umalis. Buhay na bumuhay ang truck at mabilis na tumakas. Wala nang makita ang sasakyan ngunit nakatayo pa rin ako doon, nag-iisip kung ano ang susunod kong gagawin. Tumingin ako sa langit at humingi ng tulong sa Diyos. Nang matapos ako sa aking mabilis na pagdarasal ay umikot ako sa gwardya para lamang mahuli siyang matamang nakatingin sa akin na parabang nahihiwagaan at nahihipnotismo sa aking kagandahan. Hello, nawala siya sa ulirat at naging matino ang kanyang ekspresyon. Magandang hapon po ma'am, paano po kita matutulungan? Nagtataka ang mga mata ko sa mga kotseng maayos na nakaparada sa labas ng gate matapos mapansin na napakarami nila. Mukhang maraming bisita ang pamilya ngayon. Iniisip ko kung napunta ako dito sa maling oras ng araw. Tila isang okasyon ng pamilya ang nagaganap. Sana, wala akong may istorbo pagkatapos kong pumunta dito. I want to see Mr. Gonzales please. Sagot ko sa pinaka-formal na tono na kaya kong sabihin. Nanlamig ang mga daliri ko at nilamon ng butterflies ang tiyan ko, pero ginawa ko ang lahat para hindi sila pansinin. Sana, hindi niya mapansin na uninvited guest ako. Maaari ko bang makuha ang iyong invitation card, ma'am? Magalang niyang tanong. Invitation. Nauutal ako, nanlaki ang mga mata sa gulat. Yes, ma'am. Invitation to the party. Geez, anong gagawin ko? Napaisip ako habang humihinga ng malalim. Never sumagi sa isip ko kailangan ng isa hanggang sa sinabi sa akin ng guard. Ang private investigator ay nakatayo sa gitna ng conference room, hawak ang isang envelope sa paligid ng nanginginig na mga daliri niya. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang mga templo sa kabila ng malamig na temperatura sa loob ng silid. Hinarap niya ang kanyang mga kliyente sa isang huwad na katapangan na nagtrabaho ng maayos sa iba pa niyang mga kliyente, ngunit hindi sa mga marangal na lalaki na nakaupo sa komportableng leather chair na nakapalibot sa mahabang mesa. Ang pagpupulong na akala niya ay magiging simple, naging isang pagbitay sa kanya. Dumiretso siya sa yungib ng mga leon. Iniisip niya kung makakalabas pa ba siya ng buhay nang hindi nawala ng 1 o 2 paa kapag nabalitaan niya na ang babaeng matagal na nilang hinahanap ay nawala ng walang bakas. Siyam na pares ng matatalas na mata ng lawin ang tumusok sa kanyang balat, halos hiwain siya. Kung nakakamatay lang ang tingin, dapat ay sinunog na ng matalas niyang mga mata ang kanyang laman at naging abo. Kung ang bayad sa kanya ay hindi gaanong katakataka, halos 3 beses kaysa sa pinagsama-samang bayad na makukuha niya mula sa 3 magkahiwalay na kliyente, sumusumpa siya, hinding-hindi siya tutuntong sa loob ng Gonzales Mansion. Ang tunog ng pangalan ni Gonzales ay sapat na para umiling ang isang tao na parang dahon. At ngayong kaharap na niya ang angkan na kilalang-kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan, ay nagpatunay lamang sa kanya na ang lahat ay may dahilan upang manginig sa takot sa kanilang mga titig. Nag-clear throat siya. Matapos masilayan ang matinding pagkainip na makikita sa mga mukha ng mga lalaki, sigurado siyang papatayin siya kaagad ng mga ito, nang walang pag-iisip kung hihintayin niya ang mga ito. Regarding my latest progress, I have both good news and bad news, he said finally, malakas na ang boses niya para marinig ng mga kliyente niya. Drop the crap, Miller. Just tell the goddamn news before my impatience propels me to kill you. Ang panganay na anak na si Ethan Gonzales ay marahas na nagsalita, ang mga mata ay nakatagilid sa sulok, ang mga daliri ay biglang nagdadrum laban sa marble table. Ang nakamamatay na liwanag na iyon na nagmumula sa kanya ay sapat na para matense siya sa alarma. Ipinakita ni Ethan kung gaano siya kahanda na pigain ang kanyang leeg kung papayagan siya ng Gonzales Patriarch na gawin ang gawa. Siya ngayon ay napuno ng isang pakiramdam ng foreboding. Hindi siya dapat pumunta dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, at gayon pa man ay hindi siya maaaring tumakas sa kanyang responsibilidad. Bukod pa riyan, naghihintay sa kanya ang kanyang sweldo. Hindi niya maalis ang pera mula sa kanyang hawak dahil lang sa natatakot siyang harapin ang galit ng mga Gonzales. Ang lohikal na pangangatwiran ay nagsabi sa kanya kung ang pera ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya, kapag siya ay naging isang maputla at malamig na bangkay bago niya ito makuha. Ngunit narito na siya, sapat na iyon ang nagpapuri sa kanyang katapangan, kahit alam nilang hinding-hindi nila magugustuhan ang report na iaanunsyo niya at least pumunta siya rito at ginawa ang kanyang responsibilidad. Si Alexander Gonzales, ang master of the house ay tahimik na nagmumuni-muni sa kanyang mga iniisip, habang nakadakip ang kanyang mga kamay magkasama sa konsentrasyon. Sa kanyang kanan, isang gintong singsing na pinakintab hanggang sa ganap na pinalamutian ang kanyang gitnang daliri.
Ang bato ay nakaukit na may family crest na kumikinang ng maganda laban sa maliwanag na chandelier na nakasabit sa kisame, at iyon nga na nakakagambala sa konsentrasyon ng investigador. Sa tuwing titingnan niya ang lahat ay iniisip niya kung gaano ito kamahal na maaari siyang bumili ng yate gamit ang perang iyon. Ituloy mo, Miller. Si Alexander Gonzalez, ang taong kakaunting salita ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Siya ang lalaking hindi maglalakas loob na guluhin. Ayaw din naman siyang guluhin ng investigador, parang masunuring tuta, nagpatuloy siya matapos tumahimik. Nahanap ko si Adele Castillo, ang iyong ex-fiancé, ngunit lumabas na siya ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa malalang sakit. Ang kanyang asawa ay namatay din isang taon na ang nakakaraan. Siya ay may isang anak na babae, isang solong anak, at siya ay 23 taong gulang. Now, the same age with your daughter if she happened to be alive. Pictures. May pictures ka ba ng anak niya? Gusto kong kumpirmahin kung panganay ko na siya. Umalangaw-ngaw ang boses ng Gonzalez Patriarch sa loob ng conference room. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon, ang kanyang kamao ay nakahampas ng malakas sa mesa. Kinapa niya ang brown envelope at kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga bagong likhang litrato. Ang mga larawan ay malinaw na kopya ng mga stolen shot, lahat ay mula sa iisang babae na may kamanghamanghang jet black na buhok at isang pares ng magagandang mata, na kayang bihagan ang isang lalaki sa kagandahan nito. Ibinigay niya ang imahe kay Caleb Gonzalez dahil siya ang pinakamalapit na tao sa kanya, at inihatid niya ang mga larawan sa kanyang ama na nagpipigil ng hininga sa suspense. Ang pribadong investigador ay nanunood sa pag-asa habang si Alexander Gonzalez ay kumukuha ng mga larawan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito na nakaupo sa tapat ng mahabang mesa ay naging ama ng 9 na anak at nanatili pa rin ang kanyang kabataan sa kabila ng mga taon. Malayo ang tingin niya sa isang lalaking nasa mid-40s. Maging ang kanyang mga anak ay kamukha ng kanyang mga nakababatang kapatid. Siya ay dapat na walang kamatayan, medyo mapait na naisip niya. Kung iyon ang babaeng hinahanap nila, tapos na ang kanilang paghahanap. Ang babae ay misteryosong naglaho sa sikat ng araw. Wala siyang mahanap na anumang personal na impormasyon na makapagbibigay sa kanya ng pangunguna. Huminto pa ang mga pulis sa paghahanap at inakala na patay na siya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Ang Gonzalez Patriarch ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan, inilagay ang mga larawan sa mesa ng maingat na parang mga marupok na bubog. Ang kanyang karaniwang pahilig na mga mata ay nakakagulat na banayad. Nawala ang masungit na tingin, napalitan na ito ng sobrang lambing. Wala pang nakakita sa lalaking ito na ganito ka-emosyonal. Ang pangalan niya ay Monica Castillo. Nagtatrabaho siya bilang isang housekeeping staff sa isang business hotel. She was both beautiful and intelligent, have a bright future ahead of her. Siya ay inalok ng iba't ibang mga scholarship mula sa malalaking university, ngunit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinilit ang sarili na magtrabaho sa murang edad para matulungan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ay kasal sa isang lalaki sa loob ng 5 taon, but later got a divorce. I want to see my daughter as soon as possible. I will pay twice your fee. Just bring her here. Siya ay desperado, at ang kanyang tono ay halos naiinip na. Natatakot ako na magiging imposible, Mr. Alexander Gonzalez. Mahinang sabi ng private investigator. Anong ibig mong sabihin? Malakas na tumama ang kamao niya sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabantang madilim sa galit. Iyan ang bad news na nais kong sabihin sa iyo. Monica Castillo, patay na siya. Alexander Gonzalez, isang makapangyarihang pangalan na maaaring maging sanhi ng panginginig ng mga kaaway sa takot, at maaaring magbigay sa kanila ng kanilang pinakamasamang bangungot. Siya ay isang matigas na tao, isang kasuklam-suklam na kaaway sa mundo ng negosyo. Siya ay kinatatakutan at iginagalang ng kapwa niya mga kasamahan at mga kasosyo sa negosyo, at ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kahinaan, maliban sa ngayon. Namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lumapit ang private investigator sa pinto, isang malawak na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha matapos matanggap ang kanyang bayad, fat cold cash na nakapaloob sa isang brown na envelope. Ang kanyang kliyente ay sapat na bukas palad upang bigyan siya ng napakalaking halaga ng bonus, isang regalo sa pamamaalam. Kaya na niya ngayon ang isang marangyang bakasyon na taimtim niyang ninanais na magkaroon ng maraming taon. Sa wakas ay nagpasya siya, habang isinara niya ang pinto, na maglakbay siya sa Hawaii. Kanina pa nawala ang investigador, ngunit nakaupo pa rin si Alexander Gonzalez sa komportableng leather chair na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Laking gulat pa rin niya sa pagkamatay ng kanyang anak, hanggang ngayon ay nakatulala pa rin siya. Naluluha, masakit na pinagmasdan ng kanyang tingin ang nakamamanghang babae sa mga litrato. Habang ginagawa niya iyon, hindi maipaliwanag na sakit ang pumipiga sa kanyang puso.
His sweet Monica, ang kanyang panganay na anak. Ang anak na babae na matagal na niyang inaasam na yakapin sa kanyang mga braso ay natagpuan na rin, ngunit huli na ang lahat. Patay na siya. Ang kanyang katawan ay marahil 6 na talampakan sa ibaba ng lupa sa ibang lugar. Ang kanyang mga anak, 8 sa kanila, ay nakaupo sa katahimikan, lihim na nagbabahagi ng kanyang kalungkutan. Walang nagsalita dahil alam nilang walang kahit anong salita kundi is their father's loss. Napabuntong hininga siya, nanlilisik ang mga mata niya sa babaeng may mala angel na features na diretsyong nakatingin sa kanya. Siya ay nagtataglay ng isang matamis at banayad na ngiti na humahatak sa kanyang puso. Siya rin ang may pinakakahanga-hangang mga mata na nakita niya kailanman, ang kaliwa ay isang kaakit-akit na kayumangging hazel, habang ang kanan ay isang shade ng nakapagpapasiglang berde, isang nakamamanghang combination. Namanan niya ang parehong pambihirang kondisyon ng mata na mayroon si Melissa Gonzalez, ang kanyang lola. Walang duda na ang babaeng ito ay anak niya. Si Monica Castillo, ang napakagandang babae na kanyang tinitingnan, ay isang perpektong replika ng kanyang ina noong ito ay kabataan pa. Ang halatang katotohanan ay makikita sa kanyang mukha, siya ay walang duda na isang Gonzalez. Ang kanyang kumikinang na itim na buhok ay bumababa sa kanyang likod na parang talon sa larawan habang nakatitig sa kamera sa kanyang nakakatunaw na ngiti. How he wished that he'd there when the picture was taken. Naghintay siya ng 23 taon, masyadong mahaba para maghintay sa taong hindi niya sigurado kung isinilang man lang, pero siya ay hindi nawala ng pag-asa sa lahat ng mga taon na ito. Siya ay may ganitong malakas na pakiramdam, sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabi sa kanya ang kanyang anak na babae ay buhay. Ngunit hindi niya naisip na ang kanyang anak na babae ay mamamatay kapag sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ito. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Napaangat ang ulo ng mga lalaki nang bumukas ito, at isang babaeng nakasuot ng itim at puting uniforme ang pumasok, na ipinaalam sa kanila na lahat ng mga bisita ay naghihintay sa loob ng Grand Hall. Si Alexander Gonzalez ay sinenyasan ang kanyang mga anak na magpatuloy, at ang mga lalaki ay umalis sa kanilang mga upuan ng walang salita, at sinunod ang utos ng kanilang ama. Nang siya ay mag-isa, maingat niyang kinuha ang mga litrato sa kanyang nanginginig na daliri, at maayos na ibinalik sa envelope. Itatago niya ang mga larawan. Iyon lang ang nakuha niya sa kanyang mahal na anak na babae. Lumingon siya sa pinto ng mabilis at mahabang hakbang, at isinara ito sa likuran niya. Ngunit sa halip na dumiretso sa Grand Hall kung saan naghihintay ang mga piling bisita, ay huminto siya sa isang silid na nadaanan niya sa pasilyo at itinulak ito. Natanaw ang silid na inayos ng maayos, na pininturahan ng eleganteng pink. Ito ang pinakamalaking kwarto sa loob ng mansyon, at para sa kanyang panganay na anak. Dati itong nursery room 23 taon na ang nakalilipas, ngunit dahan-dahan itong ginawang silid ng babae habang umuusad ang paghahanap niya sa nawawala niyang anak. Isang mini chandelier ang nakasabit sa kisame, na nagbibigay sa silid ng isang queenly ambience. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang magarbong, canopied na kama na may matching color sa dingding. Sa tabi ng kama, may kahoy na night table na may lampshade sa itaas. Sa kaliwang bahagi ng kama, malapit sa floral sofa set, mayroong isang floor-to-ceiling shelf, na puno ito ng lahat ng iba't ibang mga box collector's item, limited edition, New York best-selling, na inaakala niyang magugustuhan ng kanyang anak. Hindi pa natapos si Alexander Gonzalez sa pag-scan sa kahabaan ng maluwag na silid nang kumalat ang luha sa kanyang pisngi. Nagtaas siya ng kamay para punasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Ang sakit ay sumikip sa kanyang dibdib. Masyadong mabigat, kaya't isinara niya ang pinto ng silid bago siya nagsimulang umiyak. Hindi na siya masisira ngayon, marami siyang bisitang haharapin, hindi niya kayang salubungin ang mga ito na namumula ang mga mata sa pag-iyak. Happy birthday mama, bati niya habang binubuksan ang pinto ng kwarto niya at nakita siyang nakaupo sa harap ng dresser na pinapaamo ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa ulo niya. Pinunit ni Clarissa Gonzalez ang kanyang tingin mula sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita siya. Salamat, anak ko, tugon niya at ibinalik ang ulo sa salamin para tapusin ang gawain. Kapag siya ay natapos na ang kanyang maayos na buhok ay pinakintab sa pagiging perpekto. May nakapatong na box sa taas ng vanity table niya at maingat niyang binuksan, tumambad ang isang choker na pinalamutian ng elegante na may mga red velvet stones. Napakaganda nitong kumikinang sa liwanag ng chandelier. Ang choker ay isang pamana ng pamilya. Ipinasa ito sa panganay na anak na babae sa pamilya. Dapat ay pagmamayari na ito ni Monica, ngunit dahil wala na siya, mananatili si Clarissa bilang may-ari. Hayaan mo akong tulungan ka. Nagalok siya at kinuha ang choker mula sa kanyang mga daliri at inilagay ito sa kanyang leeg bilang pandagdag sa kanyang pulang-pula na gown. Kumusta ang meeting anak? Tanong niya pagkatapos niyang ikabit ang lock ng choker. Alam ni Alexander na malamang magtatanong ang kanyang ina, ngunit hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon kaaga.
Nakatayo pa rin siya, ang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa habang pinag-iisipan ang mga salita. Nahanap namin siya mama, pero patay na siya. Itinago niya ang mga huling salita sa katahimikan. Hindi niya masabi sa kanya ngayon na patay na ang kanyang apo. Hindi sa kanyang kaarawan. Ayokong masira ang araw na ito para sa kanya. Ngumiti si Clarissa sa matamis at malawak na ngiti na nagniningning sa buhay. Lumiwanag ang mukha nito na nagbigay sa kanya ng isang youthful look. Siya ay hindi nakita na sa mga taon, ngayon ang unang pagkakataon na nakita niya itong muli. Nasasaktan ang puso niya nang malaman niyang hindi niya ito sinabi sa kanya ang buong katotohanan dahil tiyak na madudurog ang kanyang puso. Pwede ko bang makita ang mga pictures niya? Nanlaki ang mga mata niya sa excitement at hindi siya nito kayang bitiwan. Inilabas niya ang brown envelope mula sa kanyang bulsa at pinayagan siyang tingnan ang mga larawan. Ang kislap ng pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito ay lalong kumikinang habang tinitingnan niya ang bawat litrato. Siya bilang return ay halos mabulunan ng luha habang patuloy na kinakain siya ng guilt sa loob. Dapat ay sinabi na niya rito ang totoo, ngunit hindi niya ito hinayaang magluksa sa kanyang kaarawan. Kamukhang kamukha niya ako. Bulalas niya na nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na ako pumayag. Aniya, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi, ngunit bahagya itong umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang apo ko. Tumayo siya sa kinauupuan niya at tinitigan siya, nagmamakaawa ang mga mata. Pakiusap, dalhin mo siya sa akin. Malapit mo na siyang makita. Nagsinungaling siya, pinipigilan ang pagpatak ng mga luha, at hinawakan ang kamay nito sa sarili niyang kamay. Ipapangako mo ba yan sa akin? Gusto kong makita ang apo ko, bago ako mamatay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit desperado. Ang kanyang baba ay mabangis na tumagilid pasulong na parang hindi siya kukuha ng no, para sa isang sagot. Bumuntong hininga siya bilang pagbibitiw. Napagtanto niya kung saan nanggaling ang matigas niyang ugali. Nagmana siya sa kanyang ina. Sa wakas ay pumayag din siya at tumango. Bumulong siya ng pasasalamat at binigyan siya ng ngiti na nagpaliwanag sa buong silid. Baba tayo mama, hinihintay ka na ng mga bisita. Pumayag naman siya at ikinabit ang mga daliri niyang may guwantes sa braso nito. Si Clarissa Gonzalez, ang birthday celebrant ay bumaba sa engranding hagdanan na may isang kabataang kinang sa kanyang mukha at isang ngiti na sapat upang mabihag ang kanyang mga bisita. Bawat hakbang niya, ang laylayan ng kanyang beaded crimson ay sumasabay sa ritmo ng kanyang mga galaw. Sa tabi niya ay nakatayo si Alexander Gonzalez, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na nakasuot ng itim na tuxedo na nagpapalabas ng nangingibabaw na aura na kumalat sa buong silid. Ang Grand Hall ay sumabog sa isang buong palakpakan habang siya ay bumaba sa ibaba sa isang epitome ng kakisigan. Umawit ang lahat ng happy birthday to you. Nang huminto ang pag-awit at narating niya ang ibaba ng hagdan ay nagtipon sa paligid niya ang apo ni Clarissa, ang panganay, si Ethan ay may hawak na cake. Mag-wish ka lola. Ngumiti si Clarissa Gonzalez at pumikit. Isa lang ang madamdaming hiling niya sa kanyang kaarawan. Ang makita ang kanyang granddaughter. Hindi ako nakaatras, hindi ngayon, nang ang aking layunin ay nakatayo ilang metro lamang mula sa aking kinatatayuan. Naghihintay gawin ko ang unang hakbang, at gumawa ng pagbabago sa mga buhay na mahalaga sa akin. Tumayo ako roon, mas determinado kaysa dati. Diretso ang titig ko sa harapan habang tumatagos ito sa gate. Maaari ko na ngayong magkaroon ng malinaw na view ng Regal Gonzalez Mansion habang nakatayo ito ng buong pagmamalaki sa ilalim ng mainit na araw sa hapon. Ilang hakbang na lang at malapit na ako. Sabi ko sa sarili ko habang huminga ako ng malalim na hindi pinapansin ang pag-akyat ng gulat na nagpadurog sa puso ko sa takot. Ang pag-iisip na pabayaan si Elisa at ang kanyang mga magulang ay sapat na upang punan ako ng pangamba. Mas mahirap pagmasdan ang kanilang mga nalugmok na mukha kumpara sa pagharap sa Gonzalez. Kaya kong harapin ang galit ng isang estranghero ngunit hindi ang kawalan ng pag-asa ng bagong pamilya. Pakiusap Panginoon, tulungan mo ako sa pagsubok na ito. Bulong ko sa loob habang humihingi ako ng patnubay at lakas para magawa ito. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa pamilyang nagbigay sa akin ng init at kanlungan, kahit na ako ay isang estranghero, isang nawawalang babae na nakalimot sa kanyang nakaraan. Ayos ka lang ba ma'am? Naputol ang aking namumuong pag-iisip ng magsalita ang gwardya, kinusot ko ang aking mga mata na pilit na bumalik sa realidad. Habang nakatingin ako sa taas, isang nag-aalalang mukha ang sumalubong sa akin. I'm fine, sagot ko, pilit na sumilay ang ngiti sa labi ko. Walang humpay ang mga daliri kong humahaplos sa nakausli kong tiyan. Sa wakas ay dumapo ang kanyang tingin kung saan ang aking mga kamay ay protektadong nakapatong. Nakita ko habang unti-unting nabaling ang kanyang mukha sa isang nakababahala na pag-aalala, matapos mapagtanto sa unang pagkakataon na buntis ako.
Maaaring nakikialam ako sa iyong mga gawain bilang isang nag-aalalang individual na nagsasalita. Ang isang babaeng buntis na malapit ng manganak ay hindi dapat mag-isa sa paglalakbay. Ito ay masyadong mapanganib. Mahinahon niyang binigkas ang mga salita, na puno ito ng sinseridad na ibinabako ang tingin ko sa lupa. Ang kanyang mga salita ay napakatama, ito ay tumama, at ngayon ako ay mapahamak na nagkasala para sa aking mapilit na desisyon. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi ako matakot. Hindi ngayon, ang determinasyon ang nagpatuloy sa akin. Inangat ko ang aking tingin, nakatitig ng diretso sa isang pares ng mga mata habang nagmamakaawa. This is important. I badly need to meet Mr. Alexander Gonzalez. Siya ay napabuntong hininga. Pwede ko bang makuha ang invitation card mo, please? Ipinilig ko ang ulo ko habang sinagot ko na wala. Kung nangyari ay ibang gwardya ang nasa poste sa mga tarangkahan, sigurado akong masisipa agad ang aking kwitan. Posible pagkatapos kong hindi makagawa ng isang invitation card. Kung ganoon, hindi kita papapasukin. Pasensya na po ma'am pero sinusunod po namin ang guidelines at protocols. Maaari na tatanggalin ako kapag tumanggi akong sundin sila. Okay lang, naiintindihan ko naman, sagot ko at ngumiti sa kanya, this time genuine naman. Hinahangaan ko kung gaano siya ka-professional na may paggalang sa isang hindi invited na bisita na tulad ko. Paumanhin ng gwardya. Bago siya umalis, nakatanggap ako ng apologetic na sulyap. Hindi na ako nakatagal dito. Siguro sa ibang pagkakataon, pupunta ako dito in God's perfect time. Huminga ako ng malalim at pinagsisisihan ang mga mata sa gate. Aalis na sana ako, nakuha ko na ang atensyon ko dahil sa kalampag ng mga pintuan na bumukas. Tahimik akong nakatingin habang dahan-dahang lumabas ang isang bagong kotse. Napatakip ako sa bibig ko nang bigla itong huminto sa tapat ng kinatatayuan ko. Bago ko namalayan, bumukas ang pinto, at mabilis na lumabas ang isang kalbong lalaki na nasa edad 30s. Nakasuot siya ng itim na formal na suit ngunit hindi siya mukhang panauhin sa akin, mas mukha siyang detective na may matatalas, at matalim na mga mata na ngayon ay nakatutok sa mukha ko at masyado akong hindi komportable. Kitang-kita ang pagkabigla sa buong mukha niya. Ang pagkilala ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa kaysa sa inaasahan, nakatayo kami doon na diretsyong nakatingin sa isa't isa. Natarante siya at nabigla sa parehong oras, parang hindi niya mawari kung ano ang mararamdaman sa pagitan nilang dalawa, para siyang nakakita ng multo na muling nabuhay. Ako naman ay naliligaw na katulad niya, nagtataka ako kung bakit mataman siyang nakatingin sa akin. Napakamot pa siya ng ulo. Malalaki at hindi makapaniwalang mga mata ang patuloy na nakatitig sa akin. At pagkatapos ay ngumiti ang lalaki, at nang gawin niya, ang mga pinong linya sa kanyang noo ay bahagyang lumuwag, ang kanyang ekspresyon ay lumambot na nagbigay sa kanya ng mas bata na tingin. Sa palagay ko pinadali ng tadhana ang mga bagay para sa ating lahat. Mahiwagang sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano. Tinitigan ko lang siya ng walang kurap. Kumikislap ang mga mata, namumula ang ilong na parang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi ko maintindihan ang reaksyon niya, saglit siyang nabigla at ngayon ay mukhang emosyonal. Napakabilis ng mga pangyayari, ang sumunod na alam kung hinihimok niya akong kunin ang isang selyadong envelope sa aking mga kamay na hindi ko sinasadyang kinuha. 10 years. Ganoon katagal kung hinanap ka, without knowing that you will actually find your way here, which I call the most perfect timing. Hinihintay ka ng lahat sa loob. Good luck Monica Castillo, or should I say, Beatrix Gonzalez. And just like that after saying the words, umakyat siya sa loob ng kotse niya at nawala. Umalis siya nang hindi man lang nagpapaliwanag, iniwan akong mag-isa ng mga bagay-bagay. Ang kotse ay kumupas sa aking linya ng paningin, ngunit ako ay nakatayo pa rin doon, naghihintay na magkaroon ng mga paliwanag sa kanyang mga salitang naghihiwalay. Pero kahit anong pagmumuni-muni ko, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. At pagkatapos ay dumapo ang aking tingin sa selyadong envelope sa aking mga palad. Isang masayang ungol ang kumawala sa aking mga labi nang pinunit ko ito. Sinagot ang aking mga panalangin. Salamat sa Diyos, bumulong ako na may luha sa gilid ng mata ko. Welcome sa Gonzalez Mansion ma'am. Binuksan ng guard ang gate pagkatapos kong ibigay sa kanya ang invitation card. Binigyan ko siya ng isang mabilis at nagpapasalamat na ngiti habang ako ay sa wakas ay humakbang papasok sa loob, at nagsara ang mga gate sa likod ko. Napaawang ang labi ko sa pagkasindak ng bumungad sa aking paningin ang makapigil hiningang ganda ng damuhan na pinalamutian ng mamahaling palamuti. Habang tinatahak ko ang sementadong daan, natuwa ang aking naliligaw na mga mata nang makita ang mga berdeng tanawin, isang imahe na nagmula sa obra maestra ng isang henyong artist. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumaba sa akin. Home sweet home, yan ang eksaktong nararamdaman ko ngayon.
Ang lugar na ito ay isang dayuhang dumi na nag-alagala ang aking mga paa sa unang pagkakataon, ngunit nagbigay ito sa akin ng biglaang pag-alo ng nostalgia na parang kanina pa ako nakapunta dito. At palagi akong nabibilang dito. Kakaiba, gayunpaman, gusto ko ang ganitong uri ng nakaaaliw na pakiramdam. Nawala ang pakiramdam ng pangamba na umuubos sa aking kaloob-looban nang sa wakas ay tumuntong ako sa loob ng Gonzales Mansion. Isang bagong pag-asa ang nagpagatong sa aking buong katawan. Handa na akong harapin ang mga Gonzales. Halos hindi ko marinig ang mga boses na umuugong sa nakasarang pinto ng Grand Hall. Nang huminto ang pagkanta, tuluyan ko nang itinulak ang pinto. Ang biglaang liwanag mula sa kumikinang na mga chandelier na nakakalat sa kisame na parang naglalakihang mga constellation ay nagulat ako. Napahinto ako sa aking paglalakad ng may liwanag na tumama sa aking hindi handa na mga mata. Ipinikit ko ang mga mata ko saglit, at naghintay hanggang sa maging handa ako bago ko iminulat ang mga ito nang hindi ko pinansin ang silid na biglang tumahimik. Nang may adjust ang aking mga mata sa liwanag, doon ko napagtanto na ang isang napakalaking tao ay nagyelo sa kanilang mga landas. Ang bisita ay naging mga estatwa habang ang kanilang mga tingin ay nakalok sa akin. Walang ingay na nanggagaling sa kanila na parabang nakalimutan na nilang huminga. Biglang tumigil ang mundo sa loob ng Grand Hall. Tahimik na may narinig na dahon nang dumapo ito sa tiles na sahig. Tiningnan ko ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagandang formal na suot para sa okasyon na may suot na kumikinang na mga alahas, at palihim na nagpasalamat sa langit na pinili kong magsuot ng puting damit, sapat na formal upang bigyan ako ng disenteng hitsura. Sa bagay maganda naman ang damit na suot ko dahil hindi gaanong halata na isa akong gatecrasher. Dumiretso sa harapan ang nagliliyab kong tingin. Doon mismo sa ibaba ng hagdan kung saan nagtipon ang buong Gonzales family ay tumigil ang mga tingin ko, at nanlamig ako sa nakakatakot na tanawin. Bigla akong nagkaroon ng ganitong pagnanasa na gumawa ng isang retrieving hakbang paatras na nakikita silang buong lakas. Huminga ako ng malalim, itinapon ang lahat ng takot ko, at dahan-dahang pumunta sa ibaba ng hagdan. Nagsimulang maghiwalay ang mga tao at iniyuko nila ang kanilang mga ulo patungo sa direksyon ko habang dahan-dahan akong naglakad. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, at patuloy akong naglalakad sa aisle hanggang sa nakatayo ako malapit sa mga Gonzales, na nagpapahintulot sa akin na makita ang kanilang mga mukha. Sa wakas ay huminto ang mga paa ko. Nang huminto ako, umalangaw sa aking tenga ang marahas na kabog sa loob ng dibdib ko. Habang tumingala ako, napagtanto ko ang overwhelming rush of emotions na ikinagulat ko nang unang idikit ang aking tingin sa babaeng panay ang tingin sa akin na may halatang gulat na naglalaro sa kanyang mukha. Bumungad sa akin ang hindi may kakailan na pamilyaridad nang magtama ang tingin ko sa kanya. Sa panandaliang sandali ay biglang bumaliktad ang mundo ko dahilan para nanlamig ako sa gulat. Nanatili akong nakatitig sa kanya, hindi kapani-pani walang kamukha ko siya, na 40 years from now ay maiisip ko na ang aking sarili na kamukhang kamukha niya, when I turned 60. Isang pares ng kaakit-akit na pambihirang mga mata sa nakakagulat na magkakaibang shade na ang kaliwa ay isang lilam ng hazel brown at ang kanan ay isang nakapapawi na shade ng berde ay nakadikit na ngayon sa akin. Para akong nakatitig sa sarili kong mga mata maliban sa luma na ito at kulubot na sa edad. Pagkaligalig, confusion, pagkabalisa, excitement, pagkalito, there's a bunch of emotions rolling inside me na hindi ko mawari kung alin ang unang e-entertain. Ang utak ko ay gumagawa ng walang katapusang daloy ng mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan na parang tumigil sa paggana ang utak ko, at sa wakas ay naubusan na ako ng talino. Ang makitang tumutulo ang mga luha niya ay sapat na para sumakit ang puso ko sa lambing at excitement. Gusto kong tumakbo at yakapin siya, ngunit naramdaman kong wala na akong lakas para gawin iyon. Sa halip, nakatayo lang ako doon na nakanganga, matamang pinagmamasdan siya sa paraan ng matalim niyang pagmamasid sa akin. Sa gitna ng aking masakit na pag-iisip, bigla kong namalayan ang pagpatak ng mga luha sa aking pisngi, nang tumakas ang aking mga daliri sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Kapag sinubukan kong pigilan ang mga luha, hindi ito tumitigil sa pagbagsak na parabang naging talon na walang katapusan. Nang makita ng babae na tumanggi akong gumalaw, siya na ang nagsimulang lumapit at dahan-dahang tumawid sa maliit na distansya sa pagitan namin na may maliliit, ngunit maingat na hakbang. Ang mga sumunod na segundo ay tila tumagal habang hinihintay kong makarating siya sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang maliliit niyang labi habang nakatingin sa akin. May biglaang pagpupumilit sa loob ko na gustong iangat ang aking mga daliri sa basang pisngi na yun, at patuyuin ang mga luha ngunit hindi ko magawang maglakas loob na gawin yun dahil ang alam ko lang. Siya ba ay isang estranghero na halos hindi ko alam kung sino ang nakilala ko sa unang pagkakataon.
Ngunit sa kabila ng mariin kong pagtanggi na isa lang siyang estranghero, hindi ko maitatanggi ang biglaang paglukso ng aking puso, at ang init na dumadaloy mula sa bawat pulgada ng aking pagsigaw na siya ay isang taong nakatali sa akin ng kapalaran. Parang pag-aari niya ang dugong dumadaloy sa katawan ko. Blood is thicker than water, sabi nga, at ngayon ay napatunayan sa akin na totoo ito, dahil doon sa sandaling iyon ay alam kong ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko ay ang aking lola. Beatrix, bigkas ni Clarissa Gonzales ang kanyang mga naiisip, at halos napapikit ako sa sobrang lambot at paghaplos ng kanyang mga salita, habang diretsyong dumampi ang mga ito sa aking puso nang hindi niya ako sinusubukang ilapat ang isang daliri sa akin. Para bang hindi na niya kayang pigilan ang kanyang emosyon, ang mga daliri niya ay nag-aatubili na itinaas ang mukha ko, at nang hindi na ako tumutol ay isinubsob niya ang mukha ko sa kanyang mga palad. Nanginginig ang mga daliri niya sa emosyon habang hawak niya ako. Akala ko hindi na ako mabubuhay ng sapat para masaksihan ang pagpupulong na ito. Naghintay ako ng mabaliw na 23 taon para sa wakas ay mahawakan kita sa aking mga bisig. Umiiyak niyang sabi, at ako ay tahimik na umiiyak, hindi makapagsalita. Napaka-magical ng moment na iyon, kaya natatakot akong masira kung magsasalita ako. Ibinalot niya ako sa kanyang mahinang braso. Nag-uumapaw ang mga taon ng pananabik mula sa mahigpit na yakap na ibinibigay niya sa akin, na parang ayaw na niyang bumitaw. I lost all reservations and my silent tears turned to sob as I finally lifted my arms to hug her back. Nanginginig ang mga balikat ko sa walang pigil na hikbi, habang hinihigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Nagtagal ang yakap dahil pareho kaming ayaw na matapos ang magical moment. Habang yakap ko ang kanyang maligayang kasiyahan ay bumalot sa akin. Para akong umuwi pagkatapos ng mahaba at walang katapusang paglalakbay. For once, I felt as if I finally found the place where I should be. Hindi lang kapayapaan ang natagpuan ko kundi isang nawawalang bahagi sa akin. Beatrix, ang pamilyar na boses ng isang lalaki, hindi nakilala ng aking tenga ngunit ninakaw ng puso ko ang aking atensyon. Dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap ni Lola Clarissa, at umikot sa direksyon ng lalaki. Sa unang pagkakataon, lubos kong namulat ang matayog niyang presensya na halos nangingibabaw sa buong kwarto. Ang tuxedo na suot niya ay nagpapalakas sa kanyang nakakatakot na aura, at inangat ko ang aking tingin sa kanyang mukha. Ang isang pares ng midnight black eyes ang nakabihag sa akin habang ito ay kumikislap sa walang pigil na mga luha. Napahawak ako sa lalamunan ko nang pumikit ang luha ang mata niya sa masakit na dalamhati na nagpahirap sa gwapo niyang mukha. You're alive, thank God. Binigkas niya ang mga salita ng may pagkamangha, at paulit-ulit na umiling na para bang hindi niya matunaw ang katotohanan. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata habang ginalugad ng kanyang malambot na tingin ang aking mukha. Walang babala, tinawid niya ang distansya sa pagitan namin at ibinalot ako sa kanyang mainit na yakap. Umiiyak siya habang hawak niya ako, at nakita ko ang aking sarili na mas lalo pang umiyak sa overwhelming rush of emotion sa kanyang pagiging ama. Kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising. This was a wholesome nightmare and I can't live since it was impossible beautiful. Akala ko hindi na kita makikita, Beatrix. Sinabi ni Alexander Gonzales ang mga salita ng malakas. Hindi niya ikinahihiya na daan-daang bisita ang namamangha bilang isang lalaking katulad niya, na kilalang kilala sa kanyang malamig at walang emosyong kilos na lumuha sa napakaraming tao. Welcome home my daughter, dagdag niya, hinawakan ang balikat ko, at lumapag ang isang malambot na halik sa aking mga templo. Napakabilis ng mga pangyayari kaya nawalan ako ng masabi. Naisip ko pa nga na nababaliw na ako o malamang nakatulog ako sa kahoy na bangko sa bahay, at nasa panaginip ako. Baka lahat ng ito ay maglalaho sa isang makapal na usok pagkatapos kong magising sa tunog ng boses ni Elisa na yumugyug sa akin para bumangon. Kinurot ko ang mga braso ko. Naramdaman ko ang matinding sakit. Hindi lang ito panaginip. Ito ay totoo. Ito ay masyadong maganda upang maging totoo ngunit ito ay totoo. Tumalon ang tuwa sa puso ko nang malaman ko. Dumapo ang sabik kong mga mata sa 8 pares ng mga mata na matitinding tumitig sa akin sa kakaibang katahimikan. Pero panandalian lang ang kaligayahan ko nang sumipa ang matinding sakit sa tiyan ko. Bago ko pa matignan ng maigi ang mga lalaking inanunsyo ni Alexander Gonzales bilang kanyang mga anak, mga kapatid ko, inabot ako ng matinding sakit at muntik na akong mawala ng balanse kung hindi dahil kay Alexander Gonzales. Nagsimula ito bilang isang masakit na sakit sa base ng aking gulugod, at unti-unting kumakalat pababa sa aking balakang at tiyan. Ang mga contraction ay normal lang at gayunpaman habang ang sakit ay patuloy na umaatake sa akin, ito ay tumindi hanggang sa halos mapunit ang aking katinoan sa dalawa. Ang aking sinapupunan ay nagsimulang sumikip at pagkatapos ay nagpahinga. Pagkatapos ang sakit ay bumabalik lamang upang tumaman ng mas masakit kaysa sa huli.
Para akong nagkakaroon ng matinding pananakit ng regla maliban na lang sa panganganak. Mabangis na gulat ang bumalot sa aking puso, ang malusog na kulay ay naalis sa aking mukha. I was not scheduled to give birth to my baby, it was supposed to be next month. Why was I showing a sign of labor at this early stage? Ayos ka lang ba? Hingal na hingal akong magsalita kaya umiling na lang ako bilang tugon. Sobrang natakot ako sa mga sandaling iyon. Kung hindi dahil sa mga umaaliw na kamay na nakatago pa rin sa akin, halos mahulog ako sa hysterics. Tumawag ka ng ambulansya. Bilis. I heard Alexander Gonzalez voice ordered with a harsh urgency to his son. Ang panganay ay nagmamadaling tumayo at nagdial ng numero sa kanyang telepono. Nanatiling matindi ang katahimikan sa silid habang nanunood sa hindi inaasahang pangyayari. Sinubukan kong kontrolin ang sakit sa pamamagitan ng pag-concentrate sa aking paghinga. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ito sa aking paningin. Inulit ko ang proseso hanggang sa makayanan ko ang sakit. Kahit papaano gumana, ang sakit ay naging matiis ngunit hindi ito nakatulong sa akin na mabawasan ang takot at pagkabalisa na nagpapanatili sa aking mga daliri ng malamig. Natatakot ako na ang sandaling ito ay dumating sa pinaka hindi napapanahong oras. Nagsimulang dumaloy ang tubig na may halong dugo sa aking mga hita at tumigil sa aking paanan. Kinumpirma lang nito kung ano ang pinakakinatatakutan ko, nagkakaroon ako ng maagang labor. Nasa panganib ako, at gayon din ang aking sanggol. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.